kampanya. Kasi nga po, tayo ay matagal ng supporter ng mga Duterte. Oo. Pero on my own capacity, talagang nakikipaglaban ako sa mga dilawan tae, sa mga gigil na gigil sa mga Duterte, kala Jover Laurio, kanila yung mga falsis na yan. Nakikipagbakbakan tayo dyan, no? Talaga naman, masigasig tayo na yung aking Facebook nga, kung matatanda ko, laging suspended. No, kasi talagang matapang tayo na, tayo normal na tao lamang until magkaroon ng chance na tayo ay mag-vlog dahil kaibigan natin si Banat Bay. And naghahanap tayo noon ng kandidato kung sino ba yung aming susuportahan. Ayaw ng Pangulong Duterte noon kay Bongbong Marcos kasi bangag daw. So syempre naghanap kami ng aming sasamahan o aming i-endorso. Syempre, alam nga naman wala kang presidente. Meron na kaming VP, si Vice President Sara Duterte. Pero wala pa kaming presidente, hindi ba? So noong mga panahon na yon, ayan na, nakilala namin si Isko at doon ako nagsimula. Nagsimula tayong tumulong sa kampanya ni Isko. Oo, bagamat natalo, proud na proud tayo kasi at least hindi tayo nabudol. So ayan, tinulungan ako ni Banat Bay, tinuruan ako kung paano gawin ito. Ako ay nanatili under his wings hanggang ngayon. Mini-mentor pa rin ako niya ni Banat Bay hanggang ngayon. Tinutulungan pa rin ako ni Banat Bay sa mga content, kung ano yung mga binibigyan niya sa akin, yung mga komento niya, kung ano pa yung kulang sa ating channel, ano pang kulang sa ating mga ginagawa, ano pa yung mga dapat nating i-improve. No, at eto na nga tayo ngayon, hanggang ngayon tayo ay nananatiling obedient. At tayo ay nananatiling taga-sunod at talaga namang taga-subaybay ni Banat Bay. And the history goes on. Oo, nung nag-start tayo, livestream lang. Punta-punta sa mga sorties, sa mga kampanya, gumagastos ng sariling pera. Magmumotor ako, layo-layo. Punta ako ng Batangas, makapunta lang sa sortie ni Isko. Tapos gumagastos kami ng sarili naming pera, pamasahe, sa aeroplano at saka sa hotel para lang makapunta sa mga sorties ni Isko. Oo, so natalo tayo pero okay lang. Kasi nga, ang tinayuan mo, prinsipyo pumunta ka dun sa tao na alam mong tutulong sa bayang Pilipinas Bagamat natalo, at least hindi ka nag-contribute sa pagbagsak ng Pilipinas. O kita mo, yung 31 million na bumoto kay Bongbong, o ano ngayon, di ba, nagsisisi na yung marami sa kanila. Bakit? Kasi nga, pabagsak yung Pilipinas So they contributed sa kung saan man at kung ano man ang nangyayari sa bayan natin Pilipinas ngayon. They contributed talaga largely. Okay tayo, petiks lang. Pwede tayong tumira. Pwede tayong bumatikos. Bakit? Kasi yung mga batikos natin noon, yun pa rin naman yung mga batikos natin ngayon. Wala naman napatunayan yung Tolongges na yan. Si BBM, wala naman napatunayan yan sa buhay niya. Ang tagal naging gobernador ng Ilocos Norte niyan hanggang ngayon. Poso pa din ang tubig dyan. Diba? Ang tagal sa Kongreso, ang tagal sa Senado, ano yung tumatak sa inyo na nagawa niya? Si Pangulong Duterte, 6 na taon lang pa lang sa national. 6 years pa lang siya national, gumawa na kaagad ng pangalan, bilang pinaka magaling na presidente sa Pilipinas. Saan ka naman? Acknowledged, recognized ng buong mundo bilang one of the strongest na presidente, hindi ba? Maraming mga dyaryo, maraming mga balita sa ibang bansa na si Pangulong Duterte ang talagang kinabibiliban nila. Meron pa ngang isang balita na sa Taiwan, isang tao sa Taiwan, isang politiko sa Taiwan ang ginagamit niya yung mukha ni Duterte sa kanyang pagtakbo bilang isang politiko sa Taiwan. Bakit? Kasi daw gagawin daw niya yung ginawa ni Duterte. At yung klase ng politiko na si Duterte, ganun daw siyang klaseng politiko. Diba? Saan ka makakita ng ganyan? Si Bongbong Marcos ba meron mga ganyang compliment na nakukuha sa ibang bansa? Wala. Mayroon na ba kayong compliment na nakuha sa 3 taon na panunungkulan
ni BBM dito sa Pilipinas. Meron na ba kayong compliment na nakuha from media, from international media? Meron na ba kayong mga papuri na nakuha o na maipipresenta man lang? Wala ni isa. Wala ni isa. O ngayon, sabi ko nga sa inyo, di ba, china-challenge natin lahat ng mga loyalista nga. Maglagay kayo sa comment section ng mga nagawa ni Bongbong Marcos. I-verify natin yung mga nagawa niya, tapos anong gagawin natin? O i-vlog natin. Talagang ipapakita natin kung talagang may nagawa. Pero kung wala, nga. Inan yan. Walang silbi sa buhay. O hindi ba? O si Pangulong Duterte, o nung ano yan, nung siya ang presidente ng Pilipinas, ano? Oh, meron pa isang South African news outlet ang sinabi na saan ka makakita ng isang presidentiable na pinangako niyang papatayin niya lahat ng taong masasama sa bayan niya, pero ibinoto pa rin siya ng taong bayan. Ipinangako niya as in sa kampanya niya, yun ang binibitaw niya kasi usually it's unorthodox, sabi nga nila, it's unconventional or it's highly irregular. Kasi usually ang isang presidentiable, puro magaganda lalabas sa bibig niyan eh. Puro pangako, ganito ganyan. Pero siya hindi Ang unang lumabas sa bibig niya, ako ayaw ko maging presidente ng Pilipinas, pero makukulit kayo. Oh, ito plataforma ko, uubusin ko lahat ng mga kriminal, magiging madugo. Okay lang sa inyo? Okay lang sa amin. Binoto siya ng 16 million na Pilipino. Na accordingly, dapat daw at least 20 million yan. Dinugas pa daw yan. O kasi at 16 million, si Pangulong Duterte na 16 million, landslide na siya nun sa kalaban niyang si Mar Rojas na wala rin silbi sa buhay. Pinsan ng asawa niya ni Bongbong. Pareha silang walang alam. At alam nyo ba, dahil kay Pangulong Duterte, dahil sa galit ng mga tao sa mga dilawan at pagmamahal nila sa mga Duterte, si Mar Rojas hindi natatalo yan sa eleksyon. Oo, napakadaming pera niyan, hindi natatalo sa eleksyon niyan. For the first time in history na talagang itong mga dilawan tae, na-erase sila. Nabura sila sa politika. Nawala si Kiko Matching, nawala si Bam Aquino, nawala si Mar Rojas, nawala lahat, Dilima, nawala yung mga dilawan as in. Isa lang nakalusot, si Risa Ontiveros. Magaling eh. Magaling din talaga ang lola mo eh. Magaling manggamit kasi matatandaan mo, laging talo rin yung kupal na yan. Pero nanalo lang yan nung tinulungan ni Inday Sara at ni Duterte sa Davao, kaya nanalo yung hayop. Tapos ngayon, kita mo, yan na tumitira sa kanila. Uso talaga ngayon yung mga ahas. Oo, pagdating sa politika talaga wala kang matinong kakampi. Kaya sana the Dutertes learned things. Actually, hindi lang Duterte. The Filipinos and the Dutertes learned things the hard way. Oo, ito ang nangyayari sa bayan natin Pilipinas dahil sa sobrang tiwala sa mga aso. Mga ahas, mga surot, mga linta. Ayan. Kaya kung ito si VP Sara ay hindi mai-impeach sa Senado, tangina, humanda kayong lahat. Humanda kayo. Kung ito si VP Sara ay mapapawalang sala o kung hindi man mag-intervene ng Korte Suprema, makita ng Korte Suprema yung irregularities nung filing ng impeachment kay VP Sara. Ayan mga bossing. Diyan tayo ngayon magkakaproblema. Kung hindi matutuloy ma-impeach si VP Sara ngayong taon, it's the end sa lahat ng mga kalaban ni VP Sara. This is their last hurrah. This is their last chance para si VP Sara ay hindi maging katunggali sa 2028. And mind all of you, congressmen and senators, mind all of you, if VP Sara get impeached ngayon, taon na to, I'm sure another Duterte will emerge. Or worse,
si PRRD can still run for president on 2028. Delegates kayo dyan lalo. Delegates kayo dyan lalo. Pero alam nyo, mabait si Duterte. Ayaw ko na siya. Mas gusto ko na muna si Inday Sara. Gusto ko makita si Inday Sara na nagmamarakulyo. Gusto ko makita si Inday Sara na nasa Malacanang. Tapos nagiging tengang kawali sa lahat ng mga traidor na sumisip-sip na naman sa kanya. Mga bossing. Kaya ayan abangan natin yung mga magagandang development. Pero sabi ko nga sa inyo, hindi makatulog ang mga congressman. Talagang kabang-kaba ang mga congressman. Kahit nga si Coco Pimentel, gusto niyang madaliin yung impeachment kay VP Sara. Merong mga boss merong statement si Tito Soto. Sabi ni Tito Soto na dapat daw yung impeachment na yan ay ituloy na. Dapat daw. Kasi wag niyong isipin doon sa mga kumakandidato because 7 of yung mga nasa Senate ngayon, 7 of them are running for re-election. Are re-electionists, sorry. 7 of them are re-electionists. So kumbaga, hindi natin aasikasuhin to ngayon. It's because they're re-electionist. Hindi sila makakapangampanya. Hindi naman yun ang sagot ni Kilay. Ang sagot naman ni Boy Kilay, hindi, it's not about that. Wala talaga ng time because ito yung sistema. Nilatag niya yung sistema, ito yung mga gagawin. And it will take time. It will take at least mga 3 or 4 months. Para sa pagsagot ng Congress, pagsagot ni Inday, sagutan kasi ng sagutan yan 10 days to answer, 10 days to ganito, 10 days to ganyan. May mga petition kasi yan. And besides, madami din kailangan isaalang-alang. Syempre, yung Senate, syempre, meron silang mga priority bills. So itong mga priority bills ng Senate na to will have to be, will have to wait dahil dito sa impeachment na to. So, it has to be planned and it has to undergo regular, kumbaga kailangan itong impeachment na ito ay pumunta pa sa plenaryo at pag-usapan pa nila doon. Hindi pwedeng madalian. Bakit ba kasi minamadali nyo? So ngayon, si Tito Soto, sinasabi niya na kung ang problema nila is yung pangangampanya, anong hindi ba yung impeachment is the best way to campaign because you're gonna be in television for like the duration of the impeachment? Hindi ba? Di dapat gawin na nila yan ngayon. Mambubudol din to si Tito Soto Mambubudol din to si Tito Soto because ganito yan If I am a senator and marami akong pangarap para sa buhay ko. Tapos itatry ko si VP Sara for impeachment. So, alam naman natin na milyong Pilipino, if I'm not mistaken, 32 millions of Filipinos supported VP Sara. Itong 32 million na to, nakatutok. At lahat itong 32 million na to, ayaw ma-impeach si VP Sara. Tapos ikaw, you are going to lean towards what? Wala kang magagawa kasi 24 kayo so syempre, botohan yan At least kailangan mo mga 16 votes to impeach VP Sara. Alam mo ba na if VP Sara get impeached, kahit na bumoto ka ng yes, or bumoto ka ng no, sorry. Kahit bumoto ka ng no, putsang ina, na yan, nakatatak ka na sa mga tao. Nakatatak ka na sa mga tao. Putsa kayo, lahat kayo, mga senador kayo kinawawa nyo yung VP Sara namin pag tumakbo kayo sa susunod, jari kayo sa amin. At kung sino man yung manok ni Pangulong Duterte, iboboto namin. Patay kayo. Gagalitin nyo tao. Kaya umiiwas si Tito Soto. Diyan sa hearing na yan. Ayaw nila na kung halimbawa mananalo sila. Sila yung pupunta sa posisyon na yan because it will make them unpopular. Ang masaklap, kasi if Tito Soto wins,
Ano yan? Dahil may utang na loob siya sa mga Marcos, dahil tumatakbo siya under Marcos eh. Alam naman natin na yung gobyerno ni Marcos gustong ma-impeach si VP. Alam ni Tito Soto na kung siya yung magro-robe at siya yung pipirma na yes sa impeachment ni VP Sara, it will be the end of the career ng lahat ng mga Soto. Alam niya yun. Kaya ang gusto ni Soto, as early as now, simulan na. Simulan na natin yan ngayon pa lang. Para sila nang masira sa taong bayan, kami hindi. Ganun yun. And so same goes with Coco Pimentel. Si Coco Pimentel wants this proceeding to push forward na. Why? Kasi wala na siyang pakinabang. Pagdating ng July, hindi na siya senador. So kung may utang na loob siya sa mga Marcos dahil yung asawa niya ginawang ambasador, kung may utang na loob siya sa mga Marcos, now is the right time para makapagbayad siya ng utang na loob. Papaano? He will just vote yes to impeach VP Sara, plain and simple. He has nothing to lose. He has nothing to lose. Why? He's not running for re-elections. Oh, hindi ba? So, yun yung mga yan yung mga kaganapan ngayon sa bayan natin, mga boss. O tingnan ninyo, may impeachment, di ba? May prosesong ginawa ang Kongreso. Tapos yung impeachment, nag-push through na impeach na siya sa Kongreso, kailangan na ng Senado maging impeachment court. O kita mo, anong ginawa ni VP Sara? Tumakbo si VP Sara saan? Sa the last bastion of democracy sa Pilipinas, the equalizer. Ano yun? Supreme Court. Tumakbo tayo sa Supreme Court. Noong tayo ay pinapatawag sa Kamara, tumakbo tayo sa Supreme Court kasi alam natin na yan pagdinig na yan ay hindi naman talaga in aid of legislation. Yan ay in aid of pagganti lang nila sa mga vloggers dahil matindi ang banat ng mga vloggers sa kanila. So pagsikil sa malayang pagpapahayag. Kaya tayo tumakbo sa sa Supreme Court para pigilan iyang pamumulitika sa Congress. Ganun din. Si Torre kasama ang Banateros, si Torion pala. Kasama ang Banateros tumungo sa aming kapasidad dyan sa Supreme Court para pigilan din itong impeachment kay VP Sara because para sa amin may mga maling nangyari. So si VP Sara bilang akusado karapatan niya na siya ay magpunta sa Supreme Court para alam niyo na magpunta sa Supreme Court para siya ay ma-practice din yung kanyang kalayaan sa kumbaga yung tawag din the legal remedies available to you ma-exhaust niya. So nag-file din siya ng TRO dahil nakita din ng kanyang legal team na something's really wrong with this. Hindi tayo dapat pumayag na they can get away from yung katarantaduhan nila, impeach us right away and then mahaharap tayo dito sa Senado nang hindi man lang tayo lumalaban. So, for the longest time, si Inday Sara has always been on the defensive mode. She's just really defensive, hindi siya umaatake, wala siyang ginagawa to get back at this congressman. But this time, isang galaw pa lang ang ginawa ni VP, which is within her rights. Bilang isang akusado, it is within her rights or lahat tayo may karapatan to go to Supreme Court at magsumbong. If hindi tayo nakakuha ng hustisya sa Kongreso, hindi tayo nakakuha ng hustisya na maayos, tatakbo tayo sa the last bastion of democracy, which is the Supreme Court, na siyang nangangasiwa sa lahat ng usaping legal at konstitusyonal. Diba? So, sino ang pwedeng mag-interpret ng mga batas? Ang gumagawa ng batas, Congress. Pero ang nag-i-implement ng batas, executive, nag-execute. Sino ang nag-i-interpret ng batas? Is it the senators or is it the congressmen? No. Ang nag-i-interpret ng batas ay ang Supreme Court. Sila ang magsasabi kung
nasusunod ba yung batas or hinahanapan ng butas yung batas. So kaya tumakbo si Torion, kami at si VP Sara dyan sa Supreme Court is para silipin. May mali po eh. Ito yung mga nakikita naming mali, pakisilip nga po. Kasi kung makikita ng Supreme Court na talagang may mali, meron silang karapatan na sabihin na, oh wait, unconstitutional itong gagawin ninyo. Bawal ito. Being a co-equal body, ang check and balances nandiyan dyan. Nandiyan dyan ang check and balances. Kasi ang ang Senado at ang Kongreso ay political. Kasama ng executive yan po ay political. Ang ang Supreme Court constitutional. By the book yan. Kung ano yung nasusulat, yun po ang masusunod. Kumbaga sa sa simbahan, yan po ang constitution natin, ang Biblia. Yan yung dapat masusunod. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang